Hello once again, kamusta kayo? Naku, grabe na naman. Nagbabalik po ang inyong munting tinig ng ordinaryong Filipino. At alam ko ang tatalakayin natin ngayon, mga kamunting tinig, ay magpapaalsa na naman ng kaspa ng mga sumusuporta kay Santa Sara at kay Santo Rodrigo. Pero bago po tayo magsimula, sa mga bago po sa ating channel, kung na-recommend po ng YouTube itong channel na ito, sana'y huwag kalimutan na i-click po ninyo ang notification bell para lalo kayong updated the moment na magla-livestream ako at mag-upload ng mga updated video. Huwag nyo naman kalimutan mag-like, mag-share at saka mag-subscribe. Libre po yan. At please, ito po yung may bayad. Kung kayo po ay magpa-member po sa ating Munting Tinig community. So, pwede kayong magbayad monthly. So, pero tip nyo na lang yan sa akin, no? At sa mga magbibigay po ng super chat at saka super sticker, maraming salamat po sa inyong lahat. So Sir Glenn, ano naman ang pag-uusapan natin ngayon? Ito po, di ba kanina sinabi ko or sa mga previous ko na mga vlog, sinabi ko sa inyo na natalo na naman ang defense team ni Rodrigo Roa Duterte sapagkat nireject po ng pre-trial chamber judges ang appeal or ang proposal ng mga abogado ni Rodrigo Duterte na ilimit po ang witness confirmation processes or verification. So wala silang nagawa, natalo sila sa kanilang unang proposal. Pero alam nyo kung bakit tayo mag-vlog ngayon? Dahil nanganganib po si Sara Duterte na mapasama sa i-issuehan ng arrest warrant. Dahil matatandaan po ninyo, mga kamunting tinig at mga DDS, na mention po, no, si Sara Duterte bilang extrajudicial killing queen. Dahil nung siya po ay isang local chief executive ng Davao, lumabas po ang kanyang pangalan na aware po siya at isa po sa mga talagang gumawa ng paraan para ma-implement itong tukhang. So, ito po ay base lamang po sa mga ebidensya at mga testimonya ng mga nag-witness doon po sa Senado noon. Pero tingnan natin kung ano po yung magiging kinahahanap na noon kasi nga nag-aabang tayo kung sino pa na mga perpetrators ng bloody war on drugs ni Rodrigo Duterte ang maririlisan ng warrant of arrest. So ito naman, hypothetical. Ano na lang kaya ang maaaring gawin ng mga Duterte supporter? Si Rodrigo Duterte pa nga lang ang hinuli ng ICC. Halos araw-araw na panggugulo ng mga DDS supporters sa bayan. At kung ano-anong mga kasinungalingan ang kanilang mga pinagdadakdak sa kanilang mga social media account. Halos nagtatambay sila sa iba't ibang mga social media sites na fake news peddler naman ang mga nagsasalita doon. Ini-imagine ko lang, ha? Kasi kung panahon ni Rodrigo Duterte, March 11, nung si Rodrigo Duterte ay inaresto ni General Torre kasama po yung representative, of course, ng Interpol, grabe, no? Nandoon naman yung mga abogado, andun naman yung common law wife, o andyan naman yung anak na si Kiti-Kiti. Despite of what we call these petitions of certiorari, o habeas corpus, TRO, na hindi po napagbigyan, ano kaya ang possible na magiging reaksyon ng mga supporter ni Sara? Kasi, malamang talaga, nanganganib si Sara Duterte. Doble sigurong dasal kay Satanas ng mga DDS. No? Kasi grabe no, makulong si Rodrigo Duterte. May kaso siya sa ICC. Plus, paano, Diyos ko, Ginoo ko Lord, maging history kung mag-release pa yung warrant of arrest laban kay Sara Duterte, laban kay Bato de la Rosa, kay Albayalde, at kung sino-sino pang mga na-identify na mga personalidad. Di ko ma-imagine, mga kamunting tinig, tanungin ko kayo, ano kaya ang magiging possible scenario
kung sakaling rilisan po ng warrant of arrest si Sara. Grabe pa naman yung kanilang pangangampanya na ang susunod na maging Pangulo ng Republika ng Pilipinas, walang iba kundi si Sara Duterte. Dahil naniniwala sila na hindi talaga ma-impeach si Sara Duterte. Kaya nga, gumagawa sila ng paraan na panalunin ang 10 kandidato na kapartido ng kanyang tatay. Plus, dinagdag pa nila si Camille at saka si Amy Baba. No, ganon. Katingnan mo, baba ngayon, ang rating, hindi nakapasok sa top 12. Hindi nga nakapasok si Amy sa top 12, hindi nga nakapasok si Camille Villar sa top 12. Tapos yung mga padapa, wala pang laban si Naturia Balls na parang inutusan lang ng suka, tumakbo ka agad bilang senador ng Republika ng Pilipinas, kahit na mga walang kamalay-malay. Si Lambino ngayon, humaharap pa siya ng problema niya sa Supreme Court dahil po sa kanyang pagsisinungaling na nag-release daw po ng temporary restraining order ang Korte Suprema para pigilan ang paglipad ng eroplanong sinasakyan ni Rodrigo Duterte papunta po ng Daheg. Isa po yan sa mga pinoproblema ngayon ni Lambino. Mayroon pa yung mga kaalyado ni Rodrigo Duterte na ging-filean pa ng kaso ng National Bureau of Investigation ang chairman ng Duterte Youth Party List. Kasali pa doon si Lambino. May kaso. So ano na lang yan? Now, balik tayo sa usapin. Kung sakali mapasali ang pangalan ni Sara Duterte sa warrant of arrest ng International Criminal Court, can you imagine what will happen? Ano kaya ang magiging senaryo? Magbe-birthday din kaya sila worldwide? Okay? Para kay Sara Duterte? Magpa-fiesta ba sila? Magpapamisa ba sila? Kasi yun ang ginawa nila panahon ni Rodrigo Duterte nung dinampot si Rodrigo Duterte sa Ninoy Aquino International Airport. Okay. Pero ang sinabi nga ni Juan Ponce Enrile, Manila International Airport. So regardless dyan, depende po yan sa kanila. Pero ang totoo, Ninoy Aquino International Airport. Na, nung dinampot, nako, dala-dala sa Villamor Air Base para hindi po mag-escalate yung mga walang alam na mga alinyangan na mga taga-suporta na mga Duterte. Ayon, ang nangyari, doon po dinala sa Villamor Air Base si Rodrigo Roa Duterte at pinapakalat ng kanyang mga katropa na violate daw po yung kanilang constitutional rights. Hindi daw po binigyan ng due process. Tapos yung anak daw po ay hindi pinapasok si Sara Duterte. Ano kung Vice President si Sara? Bakit? Kailangan ba siya doon? Pwede naman siyang dumalaw doon sa Daheg. At yun nga, dumalaw nga siya. Ang tagal niyang hinintay doon, ayon kay General Torre, ayaw pa niyang pumasok. Tapos, magto 12 hours na, saka pa sila magde-demand na papasok sila. Ngayon, nagrereklamo sila na ginigipit daw po si Rodrigo Roa Duterte. Okay, kaya ganon ang nangyari. Hindi daw po nirespeto ang kanyang constitutional rights. Hindi daw po dumaan sa due process sapagkat ini-invoke nila yung Article 59 ng Rome Statute which is not applicable because we are already withdrawn our membership doon po sa International Criminal Court or Rome Statute. We're no longer state party since we withdrew it year 2019 under Duterte's administration. Siguro, naramdaman ni Digong na talagang malilintikan talaga siya. Talagang mapupurnada talaga, makakasuhan talaga siya. Kaya nga, akala niya siguro sa pag-withdraw niya sa ICC ay mapawalang sala na siya at wala na siyang liability doon po sa bloody war against illegal drugs ng kanyang administration na inimplement po ng dalawang Philippine National Police Chief, walang iba si Albayalde at saka si Bato de la Rosa and the other officials ng Philippine National Police. So ito po ang masaya mga kamunting tinig dahil mag-i-imagine tayo kung ano po yung magiging reaksyon. Lalabas siguro yung mga langaw na mga supporter ni Sara Duterte. Ako nga nag-survey nga ako, Diyos ko, 35,000 nga, ilang percent lang, 6% lang ang naniniwala kay Sara. Samantalang 94% naniniwala po na hindi po talaga siya pwedeng maging Pangulo ng Republika ng Pilipinas. So ayan po mga kamunting tinig, ang mga issue, Diyos ko Lord, parang naghahanda ang ICC prosecutor na maaring mapasama si Sara Duterte sa pag-i-issuehan ng International Criminal Court warrant of arrest because as far as my memory is concerned, the name of Sara Duterte was mentioned
that he is knowledgeable about tukhang. At isa siya sa mga proponent ng ganon. Tanong natin kay Bato, may kinalaman ba si Sara Duterte during the time that she was a mayor of Davao? Or local chief executive ng Davao City? So ano kaya ang katotohanan? Magkakatotoo kaya ang hula o ang mga haka-haka na si Sara Duterte ay ginagawa ng paraan ng ICC na masali po sa warrant of arrest? ICC prosecutor. Tapos isisi nyo na sa First Lady, isisi nyo naman sa Presidente, tapos sasabihin nyo, inapi ang mga Duterte. Bugok. Hindi po sila inapi. Sila po ang gumawa ng paraan para isuka sila at pananagutan nila ang kanilang kasalanan sa mata ng mga Pilipino. Lalong-lalo na sa mga biktima ng bloody war on drugs ni Rodrigo Duterte na hindi po pinag-isipan. Na kung saan, ayan, puro lang pag-terminate. Naku, Diyos ko. Talaga naman. Tapos magagalit kayo sa Pangulo. Magagalit kayo sa ating gobyerno. Kung hindi lang na ginago si Rodrigo Duterte, di sana ang gobyerno ng Pilipinas ang isa sa magpoprotekta sa kanya. Paano siya protektahan ngayon? Hindi naman siya pwedeng hindi isurrender dahil may obligasyon tayo sa Interpol. Okay? Pero itong si Sara, ano na naman kaya ang idadrama ng mga kaalyado ni Santa Sara sa nakaambang na paglabas ng warrant of arrest? Mapapasama kaya siya o hindi po siya mapapasama? Pero based po sa mga speculation, gumagawa ng paraan ang ICC prosecutor na maisali po ang pangalan ni Sara sa paggagawan po ng warrant of arrest. Kung totoo man ito, di tagumpay ng sambayanang Pilipinong biktima ng kanilang walang kwentang tukhang. Kung hindi man ito totoo, di congratulations sa kay Sara Duterte, hindi po madagdagan ang kanyang problema. Totoo man ito o hindi, abangan natin ang susunod na kabanata, abangan natin kung paano po again ipagtanggol ng mga DDS, na mga anti-Marcos at anti-government ang kanilang Santa Sara at Santo Rodrigo na isinusuka na ngayon ng sambayanang Pilipino. Hanggang sa muli, ito po ang inyong lingkod, ang munting tinig ng ordinaryong Pilipino nagsasabing, be proud, mga bagong Pilipino sa bagong Pilipinas. Please don't forget to like the notification bell. Okay? Or don't forget to hit the notification bell para lalo kayo again updated sa bawat upload at live stream ko po dito sa YT. Again, sa ngalan po ng ating mga taga-subaybay, taga-support all over the world, maraming salamat po. At kung bago pa lang kayo again sa aking channel, huwag nyo po namang ipagkait ang mag-like, mag-share, at saka mag-subscribe. Okay? So, thank you very much. At maraming salamat from the bottom of my heart.